Merong isang secular na anthropologist, ang pangalan niya ay si Ernest Becker. Sumulat siya ng isang sikat na libro. Ang pangalan ng book na yon, sa usapin ng anthropology, ibig sabihin pag-aaral tungkol sa katangian ng tao. Sumulat siya ng isang libro na ang tawag ay The Denial of Death. At dito sa librong to, ang pinopropose niya sa kanyang research na ang lahat daw ng ating mga anxieties, ang lahat daw ng ating takot, ang lahat ng ating mga pag-aalala, kapag hinukay natin, ang pinakadulo nito ay yung ating pag-aalala sa kamatayan. Lahat ng anxieties natin ay nakabase sa ating kaalaman na tayo ay mamamatay. Kaya lahat ng mga ideya ng bida, mga heroes, mga bayani, lahat ito ay kine-create natin para malabanan o tanggihan yung katotohanan nito. Na ang pinakadulo at pinakaugat ng lahat ng ating takot ay yung takot natin na mamatay. Na meron tayong haharapin na tinatawag na kamatayan. Sabi ni Ernest Becker, the irony of man's condition is that the deepest need is to be free of the anxiety of death. But it is life itself which awakens it. End quote. Nabubuhay yung takot natin sa kamatayan, nagsisimula yun nung nagkaroon tayo ng kamalayan na buhay tayo. Sa unang kamalayan pa lang natin na tayo'y buhay, nandun na kaagad, nagsisimula, nabubuhay yung takot natin sa kamatayan. At ang aklat ng Hebrews, dito sa talata natin, sabi sa Book of Hebrews, na yung takot daw natin sa kamatayan ay isang pang-aalipin. Ito ay pang-aalipin, it's enslavery sa buong buhay natin. At alam ito ng mundo, alam ito ni Ernest Becker, na isang anthropologist, alam ito ng lahat ng tao, kaya lang ang mundo ay walang sagot. Walang sagot. Na-identify nila yung problem. The problem is, takot tayong mamatay. Sa libro niya, walang sagot. Pero bubuksan natin yung isang libro kung saan nandito yung sagot. Babasahin natin yung talata kung saan nandito yung sagot. Na ang sagot sa lahat ng takot, ang sagot sa takot ng mga takot ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Kaya tumayo tayo panandalian, basahin natin yung sagot na hindi minsan matatagpuan sa ibang mga libro o kahit sinong tao kung hindi sa Biblia. Hebrews chapter 2 verses 14 at 15. Hebrews chapter 2 verses 14 at 15. Itong serye natin ng pangangaral tungkol sa kamatayan sa buwan ng November. This is the word of the Lord, verse 14. Since, therefore, the children, mga Christians, share in the flesh and blood, He, si Jesus, He Himself likewise partook of the same things, that through death He might destroy the one who has the power of death. That is, the devil. Verse 15, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. This is the word of the Lord. Makakaupo na po tayo. So, ang Book of Hebrews ay sinulat sa isang church, mga group ng Christians na nagsasuffer. Yung group ng Christians na sinusulatan sa Hebrews ay nagsasuffer sa persecution. Dahil sa faith nila, tinutuligsa sila. Dahil sa pananampalataya nila, sila ay pinapahirapan.
nung Roman Empire. At dahil doon, natutokso yung mga Christians, natutokso yung mga nagbabasa ng Hebrews, yung sinulatan, na itanggi yung pananampalataya nila. Para bumalik sila sa dati nilang religion, Judaism, na hindi sila ipa-persecute. Hindi sila tutulig sa end. No? Pag bumalik sila sa Judaismo, magiging mas komportable yung buhay nila. Hindi nakataya yung buhay nila. Hindi sila pahihirapan sa kanilang pamumuhay. Therefore, ang mambabasa nito ay nakakaranas ng specific temptation. At yung temptation nila ay yung takot nila sa kamatayan. Takot silang mamatay. Dahil sa aming pananampalataya, pwede kaming mamatay. They fear death. Kaya yung binabanggit dito nung author, no, na sila ay enslaved to this fear to the point na kaya nilang bitawan yung pananampalataya para lang makaligtas. Para hindi kami mamatay, kasi takot kami mamatay, ang bibitawan namin ay ang ebanghelyo. Ang bibitawan namin ay ang pananampalataya. Ang bibitawan namin ay yung aming profession that Jesus Christ is Lord. Anong maitatawag natin dun sa takot na yon? Enslavery. No? Yun ay pagkaalipin. Kaya nilang i-give up ang Panginoon para lang mabuhay. Para lang sila ay mag-survive. At ang sagot sa takot na yon ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo. Yung sagot sa takot na yon ay walang iba kung hindi yung gusto nilang i-give up. Yung gospel mismo. Yun yung main doctrine ng text. Yun yung sinabi mismo sa verse 14. Si Jesus, Diyos anak, ikalawang persona ng Diyos, nagkatawang tao, share in flesh and blood, para siya ay mamatay, para sa kanyang kamatayan, tayo ay mapalaya sa takot sa kamatayan. Na hindi na tayo matakot sa kamatayan. He became man in order to bear the penalty of our sins. Wawasakin niya yung gawa ng Diablo. At anong gawa ng Diablo? Ang mapang-aliping takot natin sa kamatayan. So sinasabi ng author dito na ang incarnation, pagkatawang tao ni Jesus, at ang crucifixion, pagkapako ni Jesus, yan ang sagot sa takot. Si Jesus yung sagot sa takot. Yung takot ng mga takot, ang sagot ay yung Panginoon ng mga Panginoon. Ang sagot sa takot ng mga takot ay walang ibang sagot kung hindi yung hari ng mga hari, yung pari ng mga pari, yung propeta ng mga propeta, yung nag-iisang tagapagligtas. Kaya iyon yung mensahe natin ngayong hapon na ito, that there at the cross, the Lord Jesus removes the Christian slavery to his lifelong fear of death. Alam natin lahat na meron tayong kinakatakot. Walang ni isa sa atin ang merong or walang takot. Lahat tayo ay merong pangamba. At ang isa sa natural, normal, meron tayong lahat ay ang takot sa kamatayan. Yung iba sa atin, merong mga maliliit na takot. Mga little anxieties. Yung iba naman sa atin, merong mga malalaking takot to the point na nagpa-panic attack. Pero ang Biblia mismo ang sumasagot sa pinakamataas na takot natin. Yung takot natin sa kamatayan. At ang sagot na bigay ng Biblia ay walang iba kung hindi si Jesus pa rin. Siya pa rin. Walang ibang sagot kung hindi yung ating tagapagligtas. Si Jesus yung nakaranas ng kamatayan at napagtagumpayan niya yung kamatayan para tayo na takot sa kamatayan ay hindi na maging alipin nito. Pero let's unpack etong mensahe na ito. Tignan muna natin yung una. Yung katotohanan na we are enslaved. We are enslaved. Tayo sa ating natural na kalagayan, tayo ay nasa ilalim ng pang-aalipin. Pangalawa, dahil sa Panginoong Jesus,
merong deliverance, merong pagliligtas mula sa takot na iyon at sa pang-aalipin na iyon. So, ang sinabi dito sa passage natin, na character, na binanggit na may kapangyarihan sa kamatayan ay ang demonyo. Sinabi, the devil. Of course, hindi lang ito kahit sinong demonyo, ito ay si Satanas. It's Satan. Nung nilagay dyan sa verse 14 na the devil, may article na the, yan ay palaging nagpatungkol sa pinuno ng mga demonyo. Si Satanas, si Lucifer. At yung devil na iyon, yung the devil na iyon, ang sinabi sa ating passage, he has power over death. At siya rin yung dahilan kung bakit tayo mayroong takot sa kamatayan. Now, bago tayo mag-proceed, kailangan nating bigyan ng clarification. Ang demonyo, wala siyang kapangyarihan na pumatay. Wala siyang kapangyarihan magbigay ng buhay, wala rin siyang kapangyarihan pumatay. Hindi Diyos ang demonyo. Hindi kapantay ng Diyos ang demonyo. Ang demonyo ay nilikha, hindi siya lumikha. Wala siyang kahit anong karapatan at kakayanan na pumatay ng tao. Ito ay nasa ilalim ng prerogative ng Diyos. Naalala niyo sa Job chapter 1 at Job chapter 2. Nagpapaalam pa si Satanas sa Diyos. Wala siyang kakayanan, kapangyarihan, otoridad sa kanyang sarili. Ang Diyos lang ang merong kapangyarihan. However, kailangan nating maging honest sa text. Doon sa verse 14. Dahil ang description talaga ng Hebrews 2:14, the devil has power over death. Ngayon, ang isipin natin, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na may power over death? Yung the devil na yon. Bakit siya dinescribe ng ganon? Ito yung sagot. All throughout the scriptures, dinedescribe si Satanas at ang mga demonyo bilang mga tumutokso. Sila yung nagtetempt, nagseseduce. Sila yung humahalina sa mga makasalanan na talaga. Para ituloy yung kasalanan, lumala yung kasalanan, tumalikod sa pananampalataya, lahat ng uri ng tukso. Yan ay master. Yan ay forte ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay nanunukso para magkasala. At alam natin na sa kanilang panunukso at madadala tayo sa kasalanan at sa kasalanan na iyon, magre-resulta ng kamatayan. Dahil sa hustisya ng Diyos. Sila'y magdadala sa atin, binibingwit tayo, yung mga tao para magkasala, para humantong sa kasalanan. At ang isa mong ginagawa ng mga demonyo ay ilayo tayo sa pagtanggap sa Ebanghelyo. Tinetempt tayo na magkasala, tapos piniprevent ng mga demonyo na tanggapin natin yung Ebanghelyo. Na kilalanin, pagtiwalaan. Bibigyan tayo ng mga pangdududa, mga dahilan, mga rason para huwag magsisi at manalig sa isang tunay na Kristo. Therefore, anong kahihinatnan natin? Kamatayan. May kasalanan tayo, kamatayan. Wala tayong gospel, kamatayan. Yan ang ginagawa ng mga demonyo. Therefore, may power siya over death. Yun ang idinudulot niya, yung kamatayan. Pero more than that, hindi niya lang dinadala yung tao sa kamatayan, tinatakot niya pa yung mga tao na mamamatay sila. Ganon kagrabe yung demonyo. Isipin nyo, siya yung magdadala sa'yo para mamatay ka. Pag nandun ka na sa kalagayan na alam mo na patas yung Diyos at tayo ay haharap sa hatol, ang gagawin naman ng demonyo, tayo ay tatakutin doon sa kamatayan na yon. Parang ganito. Bubulungan ka ng dyablo, sabihin sa'yo, hindi ka mamamatay. Gawin mo na yung kasalanan na yan. You will not surely die. Tapos pag kinagat mo na, ginawa mo na yung kasalanan,
Nanginginig ka na sa takot sa kumbiksyon ng konsensya at pangungusap ng spirito, biglang babaliktad yung demonyo, sasabihin niya sa'yo bigla na, you must surely die. Bago ang tukso, sasabihin niya, hindi ka mamamatay. Pagkatapos ng tukso, sasabihin niya, wala ka ng pag-asa. Ganyan ka demonyo ang demonyo. Walang mabuting ginagawa. Walang kabutihang idudulot. Satan tempts men to sin and then terrifies them with death as sin's punishment. So dito sa text natin, nakikita natin yung person and work ni Satan. Sino si Satan? Anong ginagawa ni Satanas? Anong ginagawa ng mga demonyo? Naging maingat tayo dahil sa panahon natin ngayon, ang isang ginagawa ng ating kultura, ng ating mundo, ay pababawin yung gawa ng dyablo. Actually, binabaliktad pa nga eh. Ang dami ng mga palabas, ang dami ng mga ideya na sinasabi na yung demonyo, siya yung mabuti. Misunderstood lang yung demonyo. Ang tunay na masama ay ang Diyos. Isipin niyo palaging sa usapin ng apologetics, sa usapin palagi ng pagtatanong, palaging Diyos yung sasabihan ng masama. Palaging Diyos yung panghihinalaan na masama siya. Tapos yung demonyo, palaging iwa-whitewash. Hindi, nagawa niya lang yan kasi ganito. Kasi ganyan. Hindi natin alam yung side ng demonyo. Walang sinabi yung Biblia na mabuti kay Satanas. Pero yung kultura natin, gumagawa pa ng mga pelikula, hindi ba? Para sabihin, maawain yung demonyo. Walang kabutihan si Satanas. At ito'y ay kinokondemn ng scriptures. Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil. Sino ba si Satanas? Mismong si Jesus ang tumawag kay Satanas na murderer, liar, and tempter. Si Satanas ay mamamatay tao, si Satanas ay sinungaling, at si Satanas ay manunokso. Yan yung katauhan, identity ni Satan. At ano yung work ni Satan? Walang kahit anong kabutihan. Sabi ni Jesus, He came to steal, kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, at magwasak. At ano yung ninanakaw, pinapatay, winawasak? Kaluluwa ng tao. Wala siya, Yun ang gusto wasakin ni Satanas. Kung ano yung image bearer ng Diyos. Iniimahe natin yung Diyos. Gustong wasakin ni Satanas ang Diyos, pero hindi niya mawawasak ang Diyos, kaya ang wawasakin niya yung mga imahe ng Diyos. Yung nagpapaalala sa kanya ng hindi niya mawasak, hindi niya matalo, hindi niya magapi na Diyos. Kaya ang wawasakin ni Satanas ay ang mga kaluluwa at mga buhay ng mga tao. I-compare natin si Satanas sa Diyos. He's the complete opposite. Ang Diyos ay tagapagbigay buhay, tagapagsalita ng katotohanan, at tagapagpabanal ng mga kaluluwa. Palaging mabuti, palaging totoo, palaging banal. Yan ang ating Diyos. At gusto ko ulit bigyan ng reminder dito. Dahil hindi tayo naniniwala dito, pero baka meron tayong mga naririnig at maraming misconception tungkol sa Christian faith na si Satanas daw ang leader sa impyerno. Siya daw yung nagpaparusa sa impyerno. Siya daw yung nang-aalipin sa impyerno. Alam nyo yan at alam natin yan. Hindi totoo yan. Si Satanas ay parurusahan ng Diyos sa impyerno. Siya ang isa sa pinakamahihirapan, parurusahan, magdurusa sa kanyang kasalanan sa harapan ng mabuting Diyos. Now, hindi porket hindi nang e-enslave si Satan sa hell, ay wala na siyang pang-enslave.
Hindi siya nang-aalipin sa impyerno kasi parurusahan siya eh. Pero alam niyo kung saan siya nang-aalipin? Dito. Dito sa mundong to. Dito sa mundong to, habang nabubuhay tayo, dito sa ginagalawan natin, dito sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, dito siya nang-aalipin. Saan siya nang-aalipin? Sa bahay natin, sa ating pamilya, sa ating desisyon, sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pag-iisip. Dito sa mundong to nang aalipin si Satanas. Hindi siya nang-enslave sa hell kasi parurusahan siya doon. Pero dito nang aalipin siya. Habang nandito sa mundo, yun mismo yung sinabi dito sa text natin sa verse 15, yung lifelong slavery. Sino yung nang-enslave? Si Satan. Paano yung in-enslave? Fear. Sino in-enslave niya? Mga buhay. Revelation chapter 20 verse 10. The devil who had deceived them was thrown into the lake of fire. Parurusahan siya ng Diyos. No? Pero dito sa age na ito, habang hindi pa tinatapon si Satanas sa impyerno, habang hindi pa siya binubulid doon, nandito siya hindi bilang tormentor ng hell, kung hindi bilang manloloko. Lolokohin niya tayo, aalipinin niya tayo, tutuksohin niya tayo sa kasalanan, palalayuin niya tayo kay Hesukristo, at tatakutin niya tayo sa kamatayan. Therefore, we should regularly pray to the Lord to guard us against the wicked tempter and enslaver of your soul. We pray for God to guard us. Hindi natin kaya ito ng sarili natin, kailangan natin ng Diyos. Buong New Testament, nagbabanggit sa peligro ng pagiging nasa bitag ni Satanas. And that is one of, I think, in our time, na nawawala sa isipan ng mananampalataya na totoong may nanunukso. Na totoong may nambibitag. Na totoong may humihila sa atin ng pangalan ay Satanas. Remember, yung original hearers, hindi lang sila takot mamatay. Sila ay alipin sa takot to the point na lalayuan nila yung true gospel para iligtas yung sarili nila. Kaninong gawa yun? Sinong nag-suggest nun? O kung yun na yung tibok ng puso nila, yun na yung temptation na, sinong nagpalala nun? Sino na bumulong sa kanila? Tama. Tama na isip mo. Tigilan mo na yung Christian. Kasi, tiyan mo, napapahama ka. Sino bumubulong nun? Sino yung nanunokso? Hebrews 2:14-15. Dinescribe ng author yung takot nila bilang pang-aalipin. Bilang demonic. Sa demonyo. Galing sa demonyo yung kanilang takot. No? Pero i-compare mo yan. Hindi kinagat yan nung ibang mga kilala natin sa Biblia. I'll just give one example. 3 pala. Sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel chapter 3, verse 16-18. Etong tatlong ito, parurusahan sila ni Nebuchadnezzar. Papatayin talaga sila kung hindi sila yuyuko sa idolo. Pero anong sinabi nung tatlo na magkakaibigan? Anong sabi nila? Ililigtas kami ng Diyos kahit ibulid mo kami sa nagbabagang, ano ba yun? Furnace. Pugon. Ililigtas kami ng Diyos. So isip pa rin nila, ayaw nilang mamatay. Kasi ang hope nila, iligtas sila ng Diyos. Tapos, nag-comment ulit sila. Sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, kahit mamatay kami,
Hindi kami yuyuko sa idolo na tinayo mo. You see, yung tatlong magkakaibigan na to, takot sila mamatay. Ayaw nila mamatay. Pero hinarap nila na kahit sila ay mamatay, hindi sila yuyuko, susunod sa kasalanan. These three brothers in faith are not enslaved to death. Ang Panginoong Hesukristo mismo, natural na magkaroon tayo ng takot sa kamatayan. You know, the Lord Jesus Himself ay natakot sa kamatayan. Sa Garden of Gethsemane, nung nananalangin yung Panginoong Jesus, anong panalangin niya sa Ama? Ang panalangin niya, let this cup pass from me. Kung pwede lang, Ama, hindi ko na inumin itong kopang ito. Translate. Kung pwede, Ama, hindi na ako mamatay. Pwede po bang hindi ako mamatay? To the point na dinescribe ni Luke na si Jesus ay namamawis ng dugo. The Lord Jesus was terrified, no? Pero si Jesus ay hindi alipin ng takot. Sinabi ng Panginoong Jesus, remove this cup from me, yet not what I will, but what your will be done. Takot ako, pero haharapin ko to. Ayokong mamatay, pero haharapin ko to. Nakakatakot ang kamatayan, pero hindi ako alipin ng takot na ito. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus mismo. He did this so that we too, despite our fears, we might be set free from this fear. Matthew 6:13, ito yung prayer ni Jesus na dapat nating tularan. Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, and lead us not to temptation, but deliver us from evil. Yung evil yon, it can be translated as the evil one. Huwag mo kami ihadya sa tukso at iligtas mo kami mula sa masama. Sino yung masamang yon? Satan. Iligtas mo kami mula dito sa diablong ito. Kaya sa kabila ng lahat ng takot natin sa kamatayan, ang unang-unang ipanalangin natin ay hindi tayo maging alipin ng mga takot na yon. Pero, paano ba? Paano tayo hindi matatakot? Paano natin pagtatagumpayan? Paano natin masasabi katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, kahit hindi ako iligtas ng Diyos sa kamatayan, kahit mamatay ako, paano natin masasabi katulad ni Christ, not what I will, but your will be done? Paano natin haharapin mismo yung paparating na kamatayan ng hindi nagiging alipin sa takot? Paano? At ang sagot dyan ay yung verse 14 at 15. Ang Panginoong Jesus. Si Jesus ang nagpapalaya mula sa takot ng kamatayan sa pamamagitan ng incarnation. Sabi sa text, share in flesh and blood. Nagkatawang tao ang Diyos. At ganun din sa pamamagitan ng crucifixion. Sabi doon, through death. Dalawang Christ events, dalawang pangyayari sa buhay ni Jesus ang wawasak sa gawa ni Satanas. Ang kanyang kapanganakan at ang kanyang kamatayan. Si Satanas na umaalipin sa atin, mawawasak sa pamamagitan ng kamatayan mismo ni Jesus. Ano bang nangyari sa cross? Sa krus ng Kalbaryo, pinasan ni Jesus yung kasalanan na meron tayo. Yung kasalanan ang dahilan kung ba tayo mamamatay. Kinuha niya yung kasalanan na yon para siya yung mamatay. Therefore, wala na tayong kasalanan na pagbabayaran natin ng mga believers. Therefore, nagbago na ang kamatayan para sa believers.
Ang kamatayan ng unbeliever ay iba sa kamatayan ng believer. Ang kamatayan ng unbeliever ay parusa. Parusa yun sa kanya. Pero ang kamatayan ng believer ay hindi na parusa. Bakit? Dahil siya ay mayroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Hindi nagalit ang Diyos sa kanya sa isang mananampalataya. Ano nang nangyari sa kamatayan para sa believer? Ito na ay naging lagusan mula sa buhay na ito papunta sa walang hanggang kasiyahan. Hindi na parusa yung death para sa believer dahil kay Christ. Sa mga unbeliever, parusa pa rin ito. Ang lahat ng namatay na hindi mananampalataya, parusa yun ng Diyos sa kanila. Pero ang lahat ng believers na namatay, hindi yun parusa. Yun ay bago na. Ito'y naging pinto papunta sa kaluwalhatian. Naging lagusan papunta sa kaluwalhatian. Because of the gospel of Christ, death to the believer becomes a doorway to heaven. And to the glory of eternal happiness. It is not a punishment anymore. At yun yung nagbibigay ng takot sa atin eh. Takot tayo mamatay dahil sa likod ng kamatayan ay galit ng Diyos. Takot tayo sa kamatayan dahil lang naghihintay pagkatapos na yung parusa ng Diyos sa lahat ng kasalanan natin. Alam natin sa sarili natin, nilabag ko ang Diyos. Alam natin sa sarili natin, binaliwala ko siya. Alam natin sa sarili natin, nilabag ko ang konsensya ko. Alam natin sa sarili natin na meron tayong binali, kaya takot tayo mamatay. Kasi naghihintay parusa. Pero believers, mga mananampalataya, hindi na gano'n ang kamatayan sa'yo. Kinuha na ni Jesus yung parusa na nararapat ay sa'yo. Therefore, there is no need to fear anymore. Hindi mo na kailangang matakot. Hindi mo na kailangang maging alipin sa takot. Malaya ka na sa kasalanan at malaya ka na sa takot. That undying God, si Christ, became the dying Savior so that the fearful might become fearless in the face of death. Pilgrim's Progress, Book 1. Sa Pilgrim's Progress, sa dulo ng librong yon, kasi di ba yung librong yon ay tungkol sa isang makasalanan na naligtas. At yun ay tungkol sa paglalakbay niya sa buhay pananampalataya. Sa dulo ng librong yon, papunta na sila sa langit. Ang tawag ni John Bunyan ay Celestial City. Bago sila makarating doon sa Celestial City, tatawid sila sa isang ilog. At yung ilog na yon ay sumisimbolo sa kamatayan. Kailangan mong tumawid ng ilog bago ka makapunta sa langit. Tatawid sila. At merong dalawang karakter na sinusundan sa librong yon. Si Christian, saka si Hopeful. Hindi sila makakapunta doon hanggat di sila tumatawid sa ilog na ito. Kaya tumawid sila. Pero magkaiba ng karanasan si Christian saka si Hopeful. Magkaiba yung karanasan nila. Dahil yung ilog na yon ay magiging mababaw para sa kanila na mga sigurado sa kanilang kaligtasan. Pero yun ay magiging malalim para sa kanila na hindi sigurado sa kanilang kaligtasan. Tumawid si Christian at unang hakbang niya pa lang, lumubog na siya. Malunod-lunod na siya. Hindi na siya makahinga. Dire-diretso pa rin siya. At sa dulo, umangat na ang ulo niya sa tubig at nakarating siya sa Celestial City. At tinanggap siya. At yung pangalawa, na si Hopeful, nung kinausap na siya ni Christian,
Tinanong siya, anong nangyari sa'yo? Ang sabi ni Christian, muntik na akong mamatay. At ang tanong ni Hopeful, bakit? Hanggang ankle ko lang naman yung tubig. Kay Hopeful, yung pagtawid niya, sobrang babaw lang. Kasi dinedescribe nga yung character nila, di ba? Si Hopeful ay hopeful. Puno siya ng hope. Siguradong sigurado siya. Sa Panginoon. No? Pareho silang tinanggap ng Diyos sa Celestial City, pero magkaiba sila ng approach sa death. Magkaiba sila ng kasiguraduhan na para talaga sa kanila yung ebanghelyo. At dito sa talata natin sa Hebrews 2:14-15, ang gusto ni Jesus, ang gusto ng Diyos ay hindi lang tayong maligtas. Gusto niya na makasigurado tayong ligtas tayo. Gusto ng Diyos na tayo ay merong assurance of salvation. Gusto ni Christ, hindi tayo takot mamatay. Gusto ng Diyos na tayo ay hindi nasa harap na ng kamatayan, nagdududa pa. Ang gusto ng Diyos tayo ay maligtas at siguradong ligtas sa sarili natin. Kasi merong mga believers na sure sila na totoo ang gospel, pero ang pinagdududahan nila sa sarili nila. At ang mangyayari sa kanila, sa dulo ng hininga nila, ay takot sila. Mamatay. No? Ang gusto ng Panginoon, namatay siya sa krus, hindi lang para i-save tayo. Namatay siya sa krus para tanggalin yung takot natin. Mawasak yung takot natin that He might destroy the fear of death. Na alam natin pag humarap tayo sa kamatayan, tatanggapin ako ng Diyos. Siya ang makakapiling ko. Ang mararanasan ko ay walang hanggang kasiyahan at ang sagot, mga kapatid, ay yung krus. Hindi sarili mo. Hindi ka titingnan sa sarili, gusto ko mas maraming faith, mas maraming hope. Hindi, para dumami yung hope mo, lumakas yung hope mo, sa Kanya ka tumingin, kay Christ. Doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa sarili. Sino ba nagsabi noon? Richard Sibbes. For every one look at self, 10 looks at Christ. Siya. Yun ang mag-alis ng takot mo. Pag palagi sa sarili mo ang tingin mo, talaga matatakot ka. Takot ka eh. Pero pag si Kristo ang tinitignan mo, yun ang magpapawi ng takot natin. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang mismong pagbibit-bit ng lahat ng kasalanan ko, talaga. Pinagbayaran niya. Wala na akong dapat ikatakot, hindi na ako parurusahan ng Diyos at tanggapin niya ako, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. Doon ka magkakaroon ng pag-asa. Doon ka magkakaroon ng pag-asa, kapatid. Pero gusto ko rin magbigay ng babala, no? Bigay ng babala. So yes, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng assurance of salvation sa mga totoong believers. But wait, there's more. Merong pangatlong character doon sa Pilgrim's Progress na nakita nilang humabol. Nasa Celestial City na sila, paglingon nila, may isa pa. Ang pangalan ng taong iyon ay ignorant. Itong taong to ay walang salvation. Asyang salvation. Nung tinatanong nila, itong taong to, again, metaphor lang yun, no? Pero ano yung salvation mo? Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko kailangan ng cross, hindi ko kailangan ng gospel, hindi ko kailangan ng crucifixion ni Christ. Pero nakatawid siya. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nagbangka. Nagbangka siya. Nakatawid siya. Tapos nung nandun na siya sa harapan ng pintuan ng langit, tinanong siya, nasaan ang certificate mo? Yung certificate, by the way, yun ay nagsisimbolize sa salvation. Nagsisimbolize doon sa righteousness ni Christ. Kailangan meron ka ng righteousness ni Christ. Etong taong ito, siguradong sigurado, kumpiyansang kumpiyansa, pupunta ako sa langit. Pero walang Kristo. Wala siya ng katwiran ni Kristo. At mula mismo sa
Sa pintuan ng langit, sabi ni John Bunyan, even in the gates of heaven, there is a way to hell. Tinapon si ignorant sa impyerno dahil wala siyang Hesukristo. Kaya kung ikaw ay hindi mananampalataya, pero sinasabi mo, hindi ako takot mamatay, wala akong gospel, wala akong Christ, wala yung mga yan, pero hindi ako takot mamatay, you will go to hell. False assurance ang meron ka. Pupunta ka sa impyerno. Ang kailangan mo ay si Jesus. At si Jesus ang daan, buhay at katotohanan. Walang assurance of salvation outside of Christ. Kaya't kailangan mong kilalanin ang ating Panginoon. Now, sa atin, balik tayo sa mga believers. Mga kapatid, lahat tayo ay haharap sa kamatayan sooner or later. Lahat tayo. Wala ni isa sa atin ang hindi mamamatay. Walang ni isa sa atin ang pwede magsabi, mamamatay kayo, ako hindi. Walang ganon. Lahat tayo ay mamamatay. At kapag nalalapit na ang iyong kamatayan, nalalapit na ito, ang alalahanin mo ay ang krus. Yung pagkamatay ni Jesus. Isipin mo yon? Yung kamatayan ng anak ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katapangan na harapin ang sarili mong kamatayan. Yung kamatayan ng anak ng Diyos. Kaya't kung pinaniniwalaan mo na yung doktrina ng inkarnasyon at doktrina ng pagtubos ni Jesus ay para lang sa mga scholar, para lang sa mga mental exercises, nagkakamali ka. Ang doktrina ni Jesus, ang doktrina ng Biblia ay mga precious na katotohanan na magsasalba sa atin sa ating pinakamahihirap na kinakaharap sa buhay. Na kapag dumating ka na sa harap ng kamatayan, anong bitbit mo? Anong pag-asa mo? Yung katotohanan ng doktrina ng inkarnasyon. Yung doktrina ng pagtubos. Huwag mong isipin, para sa kanila lang yan. Para sa'yo yan. Nandito yan sa Biblia para bitbitin mo kapag nandun ka na sa harapan ng kamatayan, meron kang pag-asa. Kapag humarap na tayo doon, at alam mo sa sarili mong takot ka, alam mo sa sarili mo na nanginginig ka anong mangyayari, totoo ba'y pinaniwalaan ko buong buhay ko? Nag-worship kami sa church kada Sunday. Tapos ito yung mga confession of faith namin. Tapos ito yung mga pinag-aralan namin. Ito yung naririnig ko sa preaching at nandun ka na sa harapan ng kamatayan. Anong papaniwalaan mo? Manindigan ka dun. Yun lamang ang nag-iisa mong magiging sandata sa harapan ng kamatayan. Walang iba. Walang iba. Walang iba. You should know that Christ is your personal refuge in the face of death. Na ang kamatayan ng anak ng Diyos, ang kanyang pagtubos na kamatayan, ang mag-aalis sa ating mga takot. Na ang naghihintay na sa atin pagkatapos ng kamatayan ay hindi walang hanggang parusa, kung hindi walang hanggang kasiyahan. That because of the crucified Christ, we are now united with Him and we are now citizens of heaven. Na dahil tayo united kay Christ, Philippians 1:21, kaya mo na ring sabihin to, na to live is Christ and to die is gain. Masasabi mo, sa harapan ng kamatayan, kapag ikaw na yung binisita namin, dahil nasa deathbed ka na, kapag ako na yung binisita nyo, dahil nasa deathbed na ako, kapag nagbisitahan na tayo, dahil
tayo'y malapit ng pumanaw, ano ang bitbit mo? Ang bitbitin mo ay yung katotohanan na tinubos na ni Jesus ang kasalanan mo. Yun ang magiging pag-asa mo. There is no deliverance from the fear of death except by looking to Him whose death is the death of death. Siya na namatay para patayin yung kamatayan. May isang video ng isang maliit na bata. Dating pa to, nakita ko ng video ng maliit na bata, tapos pinaglalaroan niya yung cobra. Siguro toddler yon, mga 2 to 3 years old. Pinaglalaroan niya yung cobra. Isipin niyo yun, makakita kayo ng video. Hawak-hawak niya, parang king cobra. Yung may ano pa. Pero, nakailang kagat na sa kanya, pero hindi pa tumitigil yung nagbe-video. Parang walang nakikialam. Sooner or later, nalaman ko na yung cobra pala na yon ay wala ng pangil. Wala na siyang pangil, wala nang ngipin. Na kahit anong kagat niya, parang gums na lang yan. Wala nang kahit ano. It cannot harm. Alam niyo mga kapatid, yan yung ginawa ni Jesus sa kamatayan. Pinutol niya yung pangil ng kamatayan. Hindi na tayo masasaktan ng kamatayan, hindi na tayo maaalipin ng kamatayan, kahit nakakatakot yung itsura ng kamatayan, ahas pa rin siya, pero wala na siyang pangil para sa mananampalataya. Our Lord Jesus Christ at the cross has broken the fangs of death. He has defanged death so that we who were from the kingdom of darkness, who have been transferred in the kingdom of light, may fear no more. Nahaharap tayo sa kamatayan, pero sasabihin natin sa kamatayan, anong ginagawa mo? Pintuan ko na to para sa kaluwalhatian. Pupunta na ako sa Kanya na Panginoon ng aking kaluluwa. Pupunta ako sa Kanya na pinaglingkuran ko buong buhay ko. Pupunta na ako sa Kanya na tagapagligtas ng kaluluwa ko. Pupunta na ako sa Kanya na sinamba ko buong buhay ko. Pupunta na ako sa Kanya na namatay para sa akin. Nang sasabihin na natin, mga mananampalataya, sasabihin na natin sa harapan ng kamatayan, O death, where is your victory? O death, where is your sting? 1 Corinthians 15, verse 55. Sabihin na natin sa kamatayan, asan ang pangil mo? Wala ka ng pangil. Pinutol na ni Hesukristo. Kaya't yung mga propeta, apostol, martir na nakaraan, martir na mga mananampalataya ngayon, hindi na sila takot mamatay. Bakit? Dahil sa pagpapala ng Ebanghelyo. Bilang pagtatapos, dahil ang ikalawang persona ng Diyos ay naging tao na buhay at namatay para sa kaligtasan natin, pwede na tayong mabuhay ng walang takot at pwede na rin tayong mamatay ng hindi na alipin ng takot. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa inyong salita. O Diyos, alam namin sa sarili namin, takot kami. O Diyos, natatakot kami. Mamamatay kami at natatakot kami dito. Pero o Diyos, salamat po dahil ang Panginoong Hesus ang bumitbit na ng mga kasalanan namin. Ang napakarami naming kasalanan. Siya na'y umako nito, kaya't hindi ka nagalit sa amin, Ama. Wala nang parusang naghihintay sa amin. Kaya turuan niyo po kami na tumingin sa Kanya. Tumingin sa Kanya na pag humarap kami sa kamatayan, kami ay hindi na alipin ng takot. Help us, Father. At gawin mo itong totoo sa practical na aplikasyon nito pag kami na ang haharap sa kamatayan. Hinihiling namin ito sa pangalan ng resurrection. Ang aming Panginoong Jesus. Amen.